Hello po sa ating lahat. Good morning. Magbigay lang tayo ng ating reaction ukol dito sa katatapos na botohan sa lower house regarding doon sa revocation ng SMNI. Okay. At sa tingin ko talagang nararapat na i-revoke 'yon. Dahil talagang yung content ay grabe, read tagging, pagkatapos yun nga yung isa sa mga reason why it was revoked, yung talagang maka-China. Ang talagang sinasabi lagi yung in favor of China. So talagang bilang Pilipino, nakaka-high blood kung nakaka-stress na marinig mo yung sinasabi ni Panilo, sinasabi ni Roque, yung mga ibang host doon na maliwanag talaga na sinusuportahan ang China. Siyempre ang administration ni President Duterte ay wala hindi na tayo magdebate diyan, talagang it's for China. Lumapit siya sa China, pagkatapos lumayo siya sa mga western countries, particularly sa United States. May joke nga siya na parang gusto daw na gawing Chinese province ang Pilipinas. In fact, doon sa Manila noon, may mga nakakasulat, parang kanyata na ang nakasulat ay Philippines, the province of China. So bilang Pilipino, talagang nakakagalit yan, yung mga ninuno natin talagang nagsakripisyo yan, ibinuwis ang kanilang buhay para ang Pilipinas ay maging malayang bansa. So ang importante lang, we have to preserve our independence. Bilang generation ngayon, yun ang nararapat na gawin natin. In fact, ako nga ay senior citizen na, but halimbawa, there is a need to fight for the country. Then we have to do it. Kasi yan ay obligation natin. Yun nga yung sabi natin, yung mga ninuno natin, nagsakripisyo yan para ma-maintain, maging malaya ang Pilipinas. In fact, tayo yung unang naging independent country dito sa Asia, if I remember right. Although later on, inasakop naman tayo ng Estados Unidos. So that is history. Wag na nating pagdebatihan yung history. I-focus natin yung sa present, Ngayon, going back, talagang para sa akin, it deserve ng SMNI yung yung revocation. Sorry na lang doon sa mga maka-Duterte na official, mga senator natin tulad ni Padilla. Grabe ka, Senator Padilla. Talagang out of this parang unreasonable. Imagine, whatever happens, nandyan ka sa grupo ng maka-China, ikaw mismo ang grabe, Okay, so ito naman si presidential sister, grabe din ang pagka-China nito. Pagkatapos siyempre talaga bato, Bongo, itong si Tolentino, itong si Cayetano, talagang maliwanag talaga na kanyan, So
wala yung kwan sana, first ang loyalty natin as a Pilipino, lalo na doon sa mga government official, either elected or through profession, no? Dapat talaga ang unang loyalty natin sa bansa. Okay. Ngayon, tayo na mga Pilipino, comes election, pipili tayo nung yung talagang may kwan, may pagmamahal sa bayan natin. Hindi yung sikat. Okay? So, ngayon, balik tayo dito sa sa botohan sa regarding sa revocation. Ay talagang kwan yan, Duterte for Kibuloy, kaya talagang magiging no yan. The same true with Arroyo. Okay, so hindi ko na kwan yung iba pa, pero kasi apat daw yung bumoto ng no. Okay, so mayroon pang dalawa. And may nag-abstain din daw na apat. Kaya ang masasabi natin, tandaan natin yung mga position ng mga elected officials natin. When it comes na may mga important issue concerning the nation. Okay? So, yan. At sana comes sa election, i-kwan din natin sila dahil hindi nila pina-prioritize yung interest ng ating bansa. Wag natin silang ilagay sa mga elected Okay, lison natin yan. Sa palagay ko, kung bakit naging magulo ang political situation natin, kasi nakakabahala na ang puro issue na tinatalakay ay politics, yung mga economic development, kung paano ma-improve ang economy ng Pilipinas. Dapat yun ang pagtuunan. But then, siyempre tayo sa politics dahil we have wrong opinion ko ito. Mali yung mga na-elect natin. Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Suportahan naman ninyo ako.